Sinusulong sa Kamara ang isang panukalang batas sa pagbibigay ng tulong sa middle class sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pang nilalaman ng panukalang ito? Yes, Jiggy, sa ilalim nga ng agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o Ahon Bill, bibigyan ng tulong yung mga middle class, mga manggagawa at maliliit na negosyo. Sa panukala nga po ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, 3,000 pesos sa tax-free wage support yung ibibigay sa mga minimum wage earners at SSS members na mas mababa pa sa 25,000 pesos yung buwan ng kita. Ibig pong sabihin nito, babawasan yung kinakaltas na buwis sa kanila ng hanggang 3,000 pesos. Isinusulong din po yung 250,000 pesos na pautang na walang interes para po doon sa mga micro, small at medium-sized enterprises o MSMEs. Posible rin pong mabigyan ng tax credit sa gastos po sa petrolyo yung mga negosyante at logistics companies. At magbibigay din nung hanggang 500 pesos na diskwento dun sa bawat tangke ng LPG para po yan sa mga qualified na households at MSMEs. At kasama rin doon sa panukala yung no disconnection policy sa mga utilities po gaya ng kuryente at tubig at pansamantalang pagpapatigil sa pagbabayad ng loans. Gayun din yung diskwento sa toll at maging doon sa mga airport at seaport fees. At kung maipapasa nga itong Ahon Bill, Jiggy, maaari itong ipatupad ng hindi lalampas sa 18 buwan mula po sa deklarasyon ng State of Energy Emergency. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Valeriano. Kasi nga yung Bayanihan 3 na pinopropose nila, ang feeling ko ron, parang hindi targeted yung And at this point of time, hindi naman nga kako-pandemic to, hindi naman to yung kahit sino, bigyan na natin para hindi bubuhay ng ekonomiya. Then, dalawang approach na ang gawin natin. Bigyan mo sila ng ayuda, at the same time, tanggalan mo pa rin sila ng taxes. Itong Ahon Bill, anong kaiba nito sa Bayanihan 3 ng Senado naman? Yes, Jiggy, doon sa orihinal na Bayanihan 3 Bill ni Senator Loren Legarda, limitado lamang yung ayuda sa sektor po yan ng transportasyon at ng agrikultura. Dito naman sa Ahon Bill ni Valeriano, mas pinalawak yan at iba't ibang sektor po kasama na nga dyan yung middle class. Pero yung Bayanihan 3 Bill, hindi lang po nakatuon sa pamimigay ng ayuda. Naroon din yung makatupad ng price control sa mga produktong petrolyo sa panahon nga ng emergency. Maaari ring utusan ng Pangulo ang Department of Energy na pansamantalang kontrolin yung operasyon ng mga oil company para po siguraduhin yung supply at pangasiwaan yung bentahan ng petrolyo. At sabi naman ni Senate Protect Committee Chairman Win Gatchalian, binabalangkas na nila itong Bayanihan 3 Bill para nga lawakan pa ang pamimigay ng ayuda. Jiggy. At Marian, saan daw kukunin yung pondo para dito sa Ahon Bill? Yes, Jiggy, ayon nga po kay Congressman Valeriano, hindi naman na kailangan pang mangutang ng gobyerno para pondohan itong Ahon Bill. Pwede raw kunin yung pondo mula nga po doon sa programmed appropriations na popondohan lamang kapag may sobrang kita na ang gobyerno. At sa Miyerkules nga, Jiggy, April 8, nakatakda pong magpulong ang 13 komite ng Kamara para talakayin ang pagtugon sa krisis sa langis sa bansa. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.